Welcome to Welcome to the Dorm Podcast with Lance and AJ. Yes. Shy ngayon si AJ eh. Bakit ako shy? Ah, Nantok lang ako. super shy. Okay, so musta ka na AJ? Ito, tama nga nakatayo. Okay naman. Nantok. So, Medyo cranky. cranky. Dahil ba sa diet? Diet ka na, di ba? Hindi dahil sa diet. Ewan ko. Things running in my mind pero ayokong pag-usapan pa. Things running in your mind. Oo. Ay, parang maganda yan sa... Pero ayokong pag-usapan. Okay. Gusto ko ikaw na lang muna magkwento. Sige, I respect that. Ako na lang, sige, ako, for this episode, ako na lang magkukwento. Sige, tanongin mo na lang ako ng random stuff. Oh. Random stuff? Oh. Interview Sige. version. Random as in random talaga? Random pero hot seat na alam mo na yung mga do's and don'ts. Pwedeng. Sige, random. Anong favorite food mo? Top ba yun or... Favorite of all time? Of all time, Balenciana. Ano yung Balenciana? Sige. Mga nakikinig niya. Oo nga. Well, inaral ko naman yung demographic nitong mga nakikinig dito. Mostly mga kaibigan ko. So, mga taga Cavite rin. Yung Balenciana, yung tinda sa palengke na parang Java rice siya. Pero hindi siya Java rice. Unique siyang putahe sa General Trias. So, Java rice siya pero mas maalat. Tapos, may maraming sahog. Parang yung grade 5 yata tayo. First time kong kumain doon eh. Sa Mang Mike, di ba? Mang Mike. Yung favorite ko, Mang Mike eh. Kaso patay na si Mang Mike. Oh? Patay na si Mang Mike. Kailan? Nung ano tayo? Like 5 years ago? 6 years ago? Wala pang pandemic. Patay na si Mang Mike. Grabe. Tapos yun yung legacy niya. Nasa Balenciana. Food Panda na siya ngayon. Nasa Food Panda na si Mang Mike? Di mo alam nasa Food Panda si Mang Mike? Hindi. Naka Food Panda. So yun, si Mang... Who would have thought, di ba? Oo nga no? Dati parang mga bata lang tayo. Ano ba yun? Nag-ano tayo? Oo, nag-adventure tayo. Naalala ko si Mang Mike kasi... Hindi, nag-adventure tayo sa Gentry. Ay, oo, after school, tapos punta tayo kay Mang Mike, di ba? Naalala ko yun kasi ganyan ka rin. Ano ba to sila? Sa daming trip yung nag-aaya ako maglakad. Parang ganito rin ako, parang bad trip eh, pero sasama pa rin. Tapos yung mga kung sino-sino kasama, sila JR, sila Bern. Diba? Tapos, wala lang, childhood days. Ano bang favorite part mo nung grade school ka? Marami pero siguro yung CMLI, isa sa favorite ko. CMLI. Kasi may leadership training once a year sa Baguio. Kasi parang minsan lang, pag bata ka kasi maraming bawal pero pag may ganung mga training, parang malaya ka. You do whatever you want. Para kang naging adult for a short while. Pero yung CMLI kasi parang yan eh. Pang good boys and good girls lang yan eh. Mga may mga proper decorum na people. Slight regret ko rin yung masyado akong good boy nung grade school and kaya ka nag-CMLI? Anong kaya nag-CMLI? Hindi, ang sa akin kasi, tingin ko, nung time na yun, di ba kaya ayoko nung time ko nung high school and elementary. Tangina ako nagkukwento. Hindi ka magbibigay ka nga ng background eh. Diba? Gusto ko bad podcast. Bigay ka mo ng background. Parang madaling silang magbigay sa'yo ng identity mo nung time na yun, di ba? Kunwari, may isa tayong friend. Madalas siya matulog sa sa classroom. Sa klase. Tapos simula grade 4 hanggang maging 4th year high school ka, ganun na yung tingin sa'yo ng mga teacher. Tapos iisipin nila, wala na tong future, ganun. Kaya hindi na to isasama sa mga ganyang klaseng leadership seminar. Tapos pag sa high school nga, nata-typecast Ayun, yun yung word, nata-typecast. Tina-typecast nila, bad trip kasi
Ganun yung ginagawa nila, di ba? So mga, I don't know, ganun pa rin sila ngayon. Siguro hanggang ngayon, kasi tinan mo yung mga career talks, may mga career naman yung mga tao ngayon. Pero sino yung mga inaano nila, ini-invite nila? Siyempre mga good boys. Yung mga naalala nilang, Naalala, ito. ito sasama to kasi Oo. magaling to dati Oo. nung high school Pero Oo. how about the others na mga unspoken, unsung Heroes? classmates Classmates? na may mga good careers naman, di ba? Di ba? So, I don't know, yung typecasting nung high school. Parang, Kaya ang sa akin, yung mga nangyari sa mga classroom, sa mga extracurricular activities, sa akin, hindi yun core memory Mas core memory ko yung pagkain natin ng Balenciana. Sa may, ano yung Tapsilogan? Mang Mike. Hindi, yung isa. McDards, yun. Naglalakad sa mga ginagawang subdivision pa lang before. Ngayon, ano nga yung subdivision? Di ba naglakad tayo Maple dati? Grove. Maple Grove ba yun? Hindi Maple Grove, pero ibang subdivision yun. Lancaster? Malapit sa Lancaster, pero bukid pa siya nun. Tapos sinalakad na, tapos yung mga parang unti-unti na siyang ginagawa. Weird times. Oo nga, no? Parang core memory kayo ng first year. Pag Friday yon, di ba? Naglalakad tayo. Meron pang time naglakad tayo from high school natin. Di madalas pag pag half day tsaka tayo naglalakad Tsaka pag quarter exam. Yun. Pag end ng quarter exam, di ba? Yung last day, yun. Tapos, yun. Naalala ko parang Mang Mike yung ending natin or McDards. Sa bahay nyo Di ba? Oo nga, no? Parang na-open up na yung core memory ko, Ilang kayang steps yun? Siguro mga 20,000 steps tayo nun. Siguro mga more than. Oo, no? Grabe, no? Ang dami nating free time nung high school tsaka grade school, pero hindi natin na-realize. Core memory ba sa'yo nahulog ka sa tricycle? Hindi, kasi ang dami ko ng ganong memory Naalala ko nga nung kwento yun ni JR tsaka ni na Bern, yung parang ang dami kong embarrassing moment nun nung high school tsaka grade school. Kasi naalala ko yun parang, di ba yung sa school natin, may malapit doon kainan, parang pub something. Okay. Di ba yung Kinabeya yun? Yung Kinabeya. Parang canteen nila? Oo, tapos parang sumakay tayo ng tricycle noon, papunta doon from the school. Tapos, nandun tayo sa may backseat sa likod ng driver. Tapos, hindi ko maalala yun. Nahulog ako tricycle. Tapos nahulog ka. Tapos sabi mo sa akin, huwag mo ikukwento sa iba. Tapos sinawala ko na ngayon. Tapos upload ko to sa Spotify. Nahulog. Oo nga, no? Pero natawa ako nun kasi nahulog sa tricycle. Naalala ko tuloy. So, ibig sabihin pala, grade school, high school, cringe na ako. Tapos cringe pa na. Cringe. Huwag mo kwento sa iba. Pero, yun, core memory sa akin yun. Okay. First time ko may makita, may mahulog sa tricycle na bata. Hindi ko maalala yun. Seryoso. Naalala ko yun. Baka inano ko na, nirepress ko na yung memory. Hindi mo naalala yun. Hindi na talaga. But, yung bata ka, anong gusto mong maging? Nung grade school ako, gusto ko maging architect kasi yung ninong ko magaling mag-drawing. Yung mas bata pa, mga kinder. Nung kinder, Pokemon Master. Ako cowboy. So, Cowboy? Weird. Like, yung may barel, gano'n. Ewan ko nga Parang si Woody. Parang si Woody. Ewan ko, tapos parang gusto ko rin yata maging astronaut nun. And ninja. Ano nilagay mo doon sa yearbook when I grow up? Yung kinder pa ako. Sa ako hindi tayo magka-classmate nun Nilagay ko doctor kasi parang parang yun yung common Pero ayoko naman talaga maging doctor. Pero yun yung common na mga yung valedictorian namin doctor. Ako top 2 ako yung kinder Top 2 ka nung kinder? Yung top 1 namin sa Sacred Heart? Oo, sa Golden Heart. Ay, Golden Heart pala. Classmate ko si Bern. Tapos naalala ko, may core memory pa ako dun Yung parang klase yun, Tapos sabi ng teacher, ewan ko kung nasa yung teacher namin ngayon. Sabi ng teacher,
oh, ikaw. Parang isa-isa, what do you want to be when you grow Kinder to grow yan, up? kinder. Kinder 1 Kinder 1. lang naman eh. Sabi iba, di ba, parang, doctor, gano'n. Tapos yung iba sabihin, engineer, gano'n. Tapos may isa sabi, when I grow up, I want to be jeepney driver. Sinabi niya, jeepney driver. Tapos parang kinontrol ng teacher. Parang, why you want to be jeepney driver? Isip ka ng iba. Parang gano'n. Oo, kasi parang yun yung practice namin eh. Yun yung, di ba, yung parang nasa stage ka, yung sasabihin mo, when I grow up, I want to be a doctor. So, nag-rehearsal kami. Sabi ng isang bata, classmate ko, gusto daw niya maging jeepney driver. Tapos seryoso yan, hindi seryoso hindi ironic. Hindi ironic. Okay. Hindi siya nagjo-joke. Tangina mo rin ba mag-joke mga bata? 'Di ba? Hindi siya nagjo-joke kasi siguro nakikita niya sa paligid niya or siguro magulang niya jeepney driver, 'di ba? Tapos nakita niya sa paligid niya may jeep, mga nag-drive ng jeep, tapos mukha namang masaya mag-drive ng jeep, 'di ba? Tsaka grown up naman yung nag-ano. Ayun, so siguro basag dream agad no, yung teacher na yun. Diba? Paano kung sinakyan ng teacher yung dream na yun, no? Tapos naging race car driver pala yung batang yun, diba? no? Diba? They just want the schools, teachers, they want us to conform. Diba? Gusto nilang control conformity din muna. Diba? Kaya nga may uniform di ba? Pare-press kayong damit. Wala kayong self-expression. Pare-press kayo ng tabas ng ulo sa buhok. Di ba? Tapos damit nyo pare-parehas. Yun yung una para to conform you School uniform, di ba? Kaya nga naisip ko, siguro kung top ka sa school, matalino ka naman. Pero I think it's more like mas magaling kang mag-conform. Ikaw yung top conformer. Pwede ba yun? Top diba? Conformist ka nun. Top conformist. So yung pinaka-bobo is the non-conformist. Pwede, siguro. Hindi. Marami kasing mga factor. Kunyari, hindi maganda yung tirahan nila, hindi siya mapag-aral mabuti, di ba? Tsaka yung naisip ko, nung nag-psychology na nga ako, may multiple intelligence kasi. Wow, isa pa yun. Hindi lang kasi sa ACADS yung talino Meron street smarts, meron magaling sa PE, meron artistic, di ba? Pero yung ACADS na talino yung basihan kasi nila parang kumbaga isang facet lang ng katalinuhan yung mine-measure. Yung iba hindi mine-measure. So, yung sa ganong system nga, yun lang yung mini-measure, di ba? Tapos, ita-typecast ka pa. Tapos, conformist ka pa. Sino mong gugustuhin na gawing core memory yun? Ayos yung tanong mo core memory. Kasi, what if majority pala nung bata, yung core memory nila sa school is malungkot? We tend to repress our sad core memories naman. Diba? That's deep. Kasi naging depressed din ako Pero ayaw mo na ikwento. Yung dark times mo. High school, naging depressed ako Ayun. Depressed na. Na looking back, kasi yun parang feel ko pag may expectations na sa'yo, di ba? Tapos hindi na-meet, madidepress ka. Yun yung... ganun ba nangyari sa'yo? Feel ko, hindi nag-match yung reality tsaka expectations. Ng perceived expectations na iniisip ko, siguro dapat yung teachers and relatives ko ganito tingin sa akin, pero hindi ako ganito, gano'n. Kasi tinipecast ka ng teacher mo. Pwede. Tinipecast ka ng sistema. Ito si Lance, bibo kid to. Ito si Lance, magaling to, nasa top lagi to. Naging dark yung core memory, Ito si Lance, active lagi to sa klase. Tapos, isang slip down lang, edi isipin mo agad na parang, nilet down ko sila. Ganun. Yun yung feeling ko. Halimbawa, pag may isang quiz lang na bagsak na quiz, di ba? Di ba dati quiz nun, yung half is 80%. Ano ba? 15/30, pasado ka nun, di ba? Pero pag 14/30 ka, bagsak ka na. So, pag nag-40/30 ako, sa isang exam, parang nakaka-depress na yun. 14/30. Yung mga ganon. Pero hindi ka nangongopya sa di ba? Never ako nangopya nung... Ha? Hindi mo kailangan marinig. Pinapakita ko yung peace code. Peace bomb.
Oo nga hindi ako nangopya kasi nga feel ko sobrang takot akong yung mahuli na feel ko end of the world na pag Ako din. Hindi rin ako nangungopia kasi chip yun eh. Oo. Ano yun? Conformity yun, nangungopia ka sa klase. Oo nga, no? Tsaka, conformity yun. So, edi yung non-conformity, nag-aaral ako maigi? Non-conformity, ewan ko ba, parang daming spectrum kasi di ba? Oo. Pero maganda i-explore yan kasi yung pag-i-school, feel ko double-edged sword eh. It can make you or break you. Hindi naman natin discourage yung school eh kasi nasa system pa rin naman yun eh. Nasa mga nagtuturo, di ba? I mean, hindi ko naman discredit yung mga naging teacher natin kasi kahit pa paano yung natutunan ko sa kanila, na-carry over ko naman nung college na eh. Pero may mga trauma kasama. Hindi, in terms of life, life teachings, siguro mangilan-ngilan, not all, yung pwede mong matutunan, di ba? Oo. Kasi sige, mag-isip ka ng core memory pero life teaching ng isang teacher mo nung high school or grade school. Oo. Wala. Ayoko. Wala ka lang on top of your head. Wala akong, siguro wala akong on top of my head eh. Pero I can name some teachers na may impact naman sa akin. Yun yung top of my head na Kasi sila yung parang non-conformist yung style eh. I can name one din na super conformist? Hindi super conformist pero sobrang non-conformist niya. Non-conformed na rin siya sa system sa teaching system. Naalala ko yun. Buhay ka pa ba? Nasaan na ba yun? Nandiyan pa ba? Oo, nung grade 4 favorite kong teacher yun putang ina, pinaka-ayoko tangina. Ayaw mo sa kanya? Gago, ewan ko for some reason, pinagtitripan ako nun siguro dahil tahimik ako nung bata ako. Pinagtitripan ako, putang ina. Gago. Nang-titrip. Paano trip ginagawa? Di ba Hekasi, tapos yung parang... History, Hekasi, Hekasi parang kailangan mong i-name lahat ng regions. Ngayon, putang ina. Tangina, sir. Nagtatrabaho na ako sa gobyerno ngayon. Memorize mo na. Central office. Sa ulo ko lahat ng regional offices. Sa ulo ko lahat ng probinsya na ngayon. So, okay? pinagtitripan ka niya ngayon, dati, hindi ko lang alam yung region. I don't know anong region yung pinapano mo. Pero pinatayo mo ko ng matagal nun. Alam ko napapalabas niya rin ako Kasi maingay ako nung grade school Lagi ako napapalabas. Ako one time ako napalabas. Pero sir, wala akong masabing maganda sa kanya. I hope you just live a good life siguro. Ano lang naman yun, facts, gano'n siguro. Pero sana maalala mo yung mga naging estudyante mo dati at di mo na ako naalala. Siguro, sana. Pero pinagtripan mo ako Tangina mo. Ano nga sabihin nyo? Ano? Kung isipin mo, yung edad niya siguro, yung edad na natin ngayon. Edad niya nung... mga 30s siya nagtuturo. diba? Sa grade 5, tapos nanti-trip. Diba? Kung magturo pa, nakaupo lang ata natin yun, diba? Naalala mo ba yun? Tapos... Isipin mo gantong matanda na, no? Tapos mga grade 4 yung mga tinuturuan. Tapos pag-titrip mo isa. Oo nga, no? Diba? Feel ko wala nang ganun ngayon. Yung mga ganong klaseng teacher. Sana. Kasi nako-call out na agad sa SOCMED, sa nasusumbong sa magulang, ganon. Siguro, pero ewan ko kung anong klaseng teacher siya. Pero siguro best teacher ko. Ito siguro sige, pwede. Wag mo i-blip. Tapos best teacher mo. Di natin i-blip. Di natin i-blip. Ikaw rin sabihin mo rin sa'yo. Sige. Ang naging best, ko, siguro may impact sa akin. Siguro, pwede ba 3? Sige. No particular order. Sige. Siguro 4. Or 3 siguro. 3 na lang. Dapat 3 lang. Siguro. Para ma-single, mabawas. Yung talagang may impact sa'yo. Sige. Siguro number 1 si Sir Romel. Okay. Parang pareho ko nga kaya nga I can see. Parang nakita ko siya parang chill guy kasi siya Chill guy. Tapos nalaman ko yung lore niya, yung background niya before. Tapos UP yun naalala ko dati, di ba?
Tapos parang marami din ako tutunan sa kanya eh. Tsaka he's just a chill guy kahit ano siya. Math tinuturo niya, di ba? Math, oh. Oo, di ba? Chill guy. Kasi yun yung pinakayokong topic eh, math. So yun. Si Sir Romel yung ano muna. Tapos Tsaka parang naalala ko na iintindihan ko si Sir Romel nun eh. oo, naalala ko rin eh. Diba? Kahit Oo. mahirap algebra yung Oo, tinuturo algebra niya. yun eh. Tama. Pero Oo. naiintindihan Pero siya naiintindihan ko. Tsaka chill guy nga kasi siya eh. Oo. Parang gusto mong maging katulad yung aura niya eh. Mm. Diba? Chill guy. Unlike yung naging third year geometry natin na una. Ay, oo. Yung ko nun. So yung ano ko, yung next ko siguro is si Sir Arman. Ay, oo. Oo. Sige, Sir Arman. Sir Arman. Parang mga napipick up mo na nga personality nila eh. Si Sir Arman, Okay. malupit kasi yung lore niya rin, tinuturo niya physics, pero yung major niya is, ano ba? Iba yung major Iba yung niya major Parang niya eh. religion ba or something? Parang, I don't know, history ganon, di ba? So parang naangasan ako sa part na yun na kaya niyang ituro yung physics kahit meron siyang ano, ibang major, di ba? Tapos, he's just a chill guy too. Tapos ang dami ko natutunan, hindi lang sa physics pero sa life din. Pero hindi ko alam eh. I mean, hindi ko na alam yung particular pero may impact sa akin eh. Sa pangatlo, si Sir Ryan, chill dude din kasi siya pero masyado siyang chill eh. Pero ano siya eh, parang may pagka-extrovert. Siguro yun lang yung kaya ako nagdalawang isip kasi may pagka-extrovert si Sir Ryan. Pero that gives him a way para maano kami, makapag-keep in touch sa mga students niya, di ba? So, yun yung gusto ko sa kanya. Tsaka ano ko yun, nakakasabay ko yun dati sa bus, sa school bus. Kasi pares kaming Rosario eh. Sumasabay siya sa bus? Sumasabay siya. Tapos yung core memory ko sa kanya, yung iniinuman kong jug, parang madumi. Tapos sabi niya, bakit ang dumi niyan? Hindi mo nililinis yan, no? Parang gano'n, no? Tapos parang na-conscious tuloy ako sa iniinom kong jug. Di ba yung jug, nalaman mga tumbler dati. Alam mo yun, hindi, hindi sup-sup, gano'n. Yun, so madumi yun. Tapos, kinall out niya. Di nilinis ko, gano'n. Ayun. So, pang-apat, puro lalaki, no? Akala ko ba 3 lang? Sige, bonus. Bonus ko si Miss Lay. Si Miss Lay, okay. Favorite puro science Science at math. Sino ba? Ano bang... Chemistry tinuturo ni Miss Lay eh. Yeah, chemistry. Yun. Yun yung si Miss Lay, siguro isa sa mga pinaka parang mapagtiyagang teacher na natin. Kasi naalala ko, chemistry ang hirap-hirap. Alam mo yung college, bumagsak ako sa chemistry. Nag-5 ako dun eh. Pero nung kay Miss Lay, bago siya magpa-exam, may review siya. Nag-invite siya ng review. Tapos, parang buong batch natin, or majority ng batch, pumunta doon sa bahay niya. I don't know if bahay niya ba, or parang bahay ng someone na classmate natin malapit bahay ni Giselle. Bahay ni Giselle. Kasi mas malaki. Kasi mas malawak, diba? Doon siya nagturo, diba? Tapos parang, wow, what the fuck? May ganitong teacher pala sa atin, diba? Kaya yung turo. Alam niya kasi, feel ko nakita niya yung struggle natin, di ba? Parang ganong kahirap tong chemistry na to. So, yun. Puro nga hard sciences, no? Oo nga, no? Siguro special mention ko na rin si Sir Richard. He's a cool dude. 5. Kasi, hindi, kasi si Richard, sabi ko nga, di ba, yung geometry natin, 3rd quarter, doon ako unang nagka-line of 7. Di ba big deal na yung line of 7 dati? Big deal yun. Line of 7 ako kasi iba pa yung teacher natin yung sobrang strict, di ba? Parang tawag doon, terror teacher, di ba? Tapos, I don't know anong nangyari, nag-sick leave ba or nanganak? Di ba parang buntis siya nun eh, nanganak ba? Tapos dumating si Sir Richard, tapos parang yung way, yung approach ng pagtuturo, ibang-iba doon sa pagiging terror. Tapos parang naka-adapt tayo lahat. Na tayo parang medyo umangat yung natin, di ba? Yun, so salute sa 5 teachers na yun. So mga hindi ko nabanggit, hindi ko sila nagustuhan, pero ito yung ko yung top 5. Top 5. Sabihin natin top 5. Tapos pinakababa si si Sir ikaw naman. Para balay mo mabuhay si Sir dahil dito, no? Makarating sa kanya, no? Ikaw naman.
Okay, Sa'yo? core memory na teacher, no? Top 1 ko, ang obvious ng top 1 ko, naging teacher ko siya sa St. John, pero hindi sa St. John. Sir Ian? Sir Ian! Top 1 ko, Sir Hindi mo Ian. naman naging teacher, Sir Ian eh. Naging life teacher ko, Sir Ian, no? Natuto akong magka-EQ. Siguro kung hindi ko teacher sa life si Sir Ian, awkward pa rin ako. Tapos, mas cringe ako kaysa ngayon. Ay, we. Oo. Talaga. So, ganun ang impact sa'yo ni Sir Oo, Ian. laki ng impact ni Sir Ian. Natuto akong magplancha, natuto akong ligpet, natuto akong magkalikot ng mga Teka, lights. teacher ng school natin dati usapan Okay. Baka lumawak ka ng outside Hindi. Sige, isasama ko Sir Ian kasi St. John teacher siya. Oo. Ayun, yun nga maganda yun ang na-appreciate ko sa St. John para siyang real life in a way. Kasi nandun yung best tsaka worst eh. Bring us out the best and worst. Kasi ang ganda nga ng story mo, sabi mo nung una, kinakahon ka, tapos conformist, tapos dun mo rin mamimit yung mga teacher na non-conformist talaga sila, pansin ko, sa isip nila, pero kaya nila mag-navigate sa conformist na mundo ng St. John. O, di ba? So, sino ng mo? Sige. So, si Pusin mo muna yung mo. Sorry. Bago ka mag-conclusion. Si Sir Ian, tapos siguro, pangalawa si... Okay lang naman, ulitin mo yan. Ulitin ko si Sir Ryan, gusto ko sa kanya kasi, siya, pinapakita yung imperfections niya. So, siya yung pinaka-real na teacher doon. Kahit cancelable yung iba niyang mga opinion. Pero, nung na-depress kasi ako, parang naman, nandun siya para sa akin. Andun siya. Sir, siya yung advisor natin. Advisor natin siya. Pangatlo, si Miss Jill. Hindi ko makakalimutan. Si Miss Jill nga pala. Kay Miss Jill ko na tutunan na mas maging considerate sa mga tao. Kwento natin yung yung sige. pinalabas tayo. Okay. Maganda kwento yun. Maganda. Tsaka, I think, kwento mo na ngayon. Sige. So, si Miss Jill kasi, marami akong natutunan sa kanya. Tsaka natuto akong si El yun, di ba? makipagkapwa-tao. Ba si El siya? Si El ba tinutunan kasi niya? Christian living teacher siya and history teacher. Pero in this particular situation, yung kwento na to, si Miss Jill, CL teacher. CL teacher. Tapos, pag Advent, yung sa Catholic, yung time before Christmas, may sacrifice. Yan. Sa Catholic school, meron kaming parang maliliit na paper. Tapos, susunugin yun lahat diba? Susunugin yun parang end ng Advent. Yung mga sacrifice na ginawa mo, diba, for Advent. So, si Miss Jill, yung activity, write your sins. Hindi write your sins, write something that you can sacrifice. You can sacrifice. Hindi ka magke-candy, gano'n. Gagawa ka ng mabuti, yan. So, ako, nilagay ko, I will not masturbate. Ano tayo? Grade 6? Grade 5? First year high school ata. First year high school ba? First year high school tayo nun. Imagine mo kasi parang 12 years old, 13 years old. Raging hormones ka yan peak yun ng teenage, di ba? Yan. So, nilagay ko, I will not masturbate. Tapos, pero yung kasi niyan, parang, di ba, parang na-call na yung attention, na parang tumama sa kanya, oy, tangina, may gantong issue sa kay Lance. Tapos parang may time kasi na pumasok siya, tapos may dala kasi mga Barbie and Bratz yung mga classmate natin nun eh. Di ba? Okay. Tapos parang nilalaro namin yun. Tapos parang dinodog style namin yung mga brats, gano'n. So, parang nakita niya. So, parang nadagdagan na naman on top of your, so, parang yun. Nagka-preconceived judgment na siya na parang, itong mga batang to, medyo mael tong mga to. Ayun, tapos ano nangyari, di ba? Ayan. So, may plot twist. Nilagay ko sa sacrifice ko, I will not masturbate. Sinulat ko. Tapos, yung next na pinagawa niya, pina-fold niya. Tapos, ilalagay sa box. So, akala ko, yun na yung isusunog after Advent, no? May plot twist. Pinaikot niya yung box. Okay, class, get one and open it. That will be your sacrifice. Yun. Yun ang nangyari. Sino nakabunot sa'yo? Ha? Sino nakabunot? Yung nakabunot sa akin,
isa nating classmate. Kilala ko na eh kung sino. Sino? Basta si... Letter, G ano? Wala. Tapos nabunot niya. Tapos tinanong niya kay Miss Jill. Sabi niya, Miss Jill, what is masturbate? Oh, yun. Tapos, nagalit siya. Hindi niya sinagot. Oo. Who wrote this? Ganun yung tanong niya. Tapos, I think umamin ako eh. Umamin ako. Umamin ka. Ako yung nagsulat. Tapos, sabi niya, Lance and friends. I will talk to you after class. May ganun pa eh. So, dinamay niya pa yung mga friends ko. Kaya nga yung kinukwento ko kasi, nilalaro nga kasi yung brat. So, may context din siya kaya and friends. Di ba? Kasi kung ikaw lang, Lance lang yun. Pero yung nakita niya nga yung mga pinagagawa namin sa mga brats. So, kaya in friends na, tapos pinalabas tayo, no? Tapos anong tinanong niya? Parang siya, coming of age. Coming of age siya. Ang tinanong niya, ito hindi ko malimutan. Sakto yung frame. Hindi ko malimutan kasi siya tinanong niya. Parang... Anong sinabi niya? Ano ba tanong niya? How often do you masturbate ba? Oo. Iba? How often? Hindi. Ang tanong niya, di ba, after class. Do you masturbate ba? Ganun? Ang tanong niya, boys, do you masturbate? Boys. Tapos inisa-isa tayo. Alam mo sinabi ko? Sabi ko, yes. Ikaw, yes. Alam mo sinabi ko? Nagpapakul eh. Nasabi ko, often. Kasi ang akala ko, ang often is equals to sometimes. Bobo eh. Parang, sabi ko, often. Tapos, what? Often? Parang ganun. Okay. Tapos lahat, diba, tanong tayo. So, hindi ko na maalala yung... So, core memory yun, diba? Core memory talaga yun. Ang galing Hindi ko na maalala yung anong naging resolution ng usap na yun. Hanggang doon lang, sa nasabi kong often. Alam mo, hindi ko rin alam naging resolution nun. Hindi ko na maalala. Weird nga eh, no? Pero yung sex ed kasi natin nun, may sex ed tayo, di ba? Health. Parts lang, ganun. Alam mo, isa sa pinaka-weird ko doon na natutunan, sinabi ng teacher natin ng grade 5, sex ed. I mean, hindi mo siya sex ed, pero health, ganun. Parang may nagtanong yata, or parang na-explain niya yung reproduction. Tapos parang may ganun, anong feeling ng ejaculation. Tapos parang sinabi niya, parang na-awkwardan siya. Okay. Like, hindi niya masabi kung paano yung feeling ng ejaculation. Tapos parang sabi niya, parang umiihi lang, ganun. Tapos, siguro hindi pa ako nag-judge ako ng time na yun. Ganun lang pala yun. Okay. So, tapos yung natuto na mag-joke, puta, ganito pala yun. Hindi naman umiihi. Hindi naman umiihi. Okay. First time hindi ko na alam kung pinagbawalan tayo or hindi. Pero ang take away ko doon, nalaman ko sino yung kaibigan ko or hindi Oo nga, kasi yung may mga pumunta doon na akala ko hindi ko masyadong ka-close. Pero sumama. Meron naman, akala ko ka-close ko, hindi sumama. So bukod doon sa masturbate, natutunan ko, sino pala yung kasama ko sa... Diba doon kasama? Parang nga eh. Kasama yun. Si JR kasama, si Bern. Kasama yun. Kasama sila. Siyempre. Pati nga si mama eh. Naalala ko eh. Sabi niya no. Cut pa lang to. Pero... sinabi niya nga no. So, ayun, magandang memory, core memory. Negative, i-blip ko. Pag positive, hindi ko i-blip. Yan. Yung mga core memories. Kasi, ayun, sakto core memories, no? Ay, pero teacher yung pinag-usapan natin eh, no? Oo nga, dalawa ka pa lang, si Miss Jill. Balik tayo, teacher. So, si Sir Ian, si Miss Jill, tapos, isa pa, di ba? Isa pa. Teka. Kinder, grade school. Sir Enan. Enan ba yun? Okay siya, pero mas nagka-impact si Miss Jill kasi isang year lang naging teacher si Miss Jill Teka, iniisip ko core memory, may impact, di ba? Neutral. Sino? Si Miss Daisy. Miss Daisy. Kasi nung nandun tayo sa St. John, parang villain siya. Pero nung tumanda na ako, parang na-realize ko, hindi siya yung villain.
she just acts as the villain para matuto tayo. 'Di ba? Hindi ba siya nag-act villain eh? Ayun, Pero di siya acting villain para sa akin eh. So kasi si Miss Daisy parang nakakatakot siya nung nasa St. John tayo. Pero ngayon yung ibang perspective ko, parang gusto niya lang pala yung best for us. Kasi dati yung simpleng tayo, 'di ba, sa practices, siya yung punong abala dun, 'di ba, sa graduation natin, yung pagtayo, paglakad. Oo. Yung parang she just wants the best Control. for us. Okay, Stockholm Syndrome pala. No? So, teka, si Sir Ryan, si Sir Ian, si Miss Jill, si Miss Daisy. Pero may naalala pa akong isa na gusto ko rin, dahil naalala ko yung ganun, na they only want the best for us. Last ko, si Sir Joel. Ay, oo. Sir Joel Senisal. Kasi dati parang naaasar ako dun yung magpagupit. Pero natatawa ako kasi lagi na akong short hair nung after nun. Pero cool kasi siya parang si Sir Joel, kung yung parang sa work ko ngayon, work setting, parang siya yung boss eh. I mean, may ganun kasi ako. Parang may ganun akong boss factor. May certain character ka na para tawagin kitang boss. 'Di ba? Hindi ako basta-basta tinatawag sa mga superior ko na boss. Kunyari ikaw, superior ko, Boss Lance. Hindi ka basta-basta tawagin. May certain character para matawag ka. So siya, si Sir Joel, may pag-boss character siya eh. Sa work setting ko so boss Joel siya siguro kung ka-work ko siya. Parang may aura siya na you will respect. Yun. Na kaya nga, hindi ko ma-explain. Yun yung boss factor siya sabi ko is respect. Diba? Parang dahil sa sa experience niya, sa knowledge niya, mentor type ba? Pag sinabi mong boss. Oo nga, si Sir Joel. Ayun. So, yun yung mga core memory na teacher na naalala ko. Sakto, yung episode, may title na ako. Episode 5, High School Core Memories. So, ayun. Pero akala ko, grabe na yung mga problema natin dati. Yung nung si Christopher na talo ko sa tapos nangyari, para palang pangit yung pag independent-ish ka, tapos nanalo ka, tapos yung mga under you, partido ng kalaban. Kasi yun yung nangyari eh. Nanalo ka? Nanalo ko president noon. Pero yung mga lahat ng under sa akin, partido niya dati. So parang hindi ko rin na maximize yung president ko dati. Naalala mo, 'di ba? Kayo pa rin kasama ko lagi. Tapos parang hindi ko naman napapatakbo ng ayos yung student council na yon. Paano papatakbuhin ng ayos? Putang ina, grade 5 ka. Ano gagawin mo? Grade 5. Sige nga. Ano ba ginagawang activity? Ano gagawin mo? Grade 6. Wala. Feel ko dapat lang, tropa mo yung mga yun lang yung naisip kong dynamic dapat dati, no? Ewan ko. Mag-iisip ka ng Akala ko big deal dati yun, no? Magpo-procure ka, kaya mo bang mag-planning session or what, di ba? Oo, tapos nung meeting de avance, nagsabi pa ako, ganito po mga promise ko, yung mga magkakaroon tayo ng drinking fountain, mag-English na lahat, yun, yung discipline, yung decor. Tapos na-realize ko, kailangan pala ng pera doon, kailangan ng mga procurement stuff. Yung mga teacher din naman yung gagawa nun eh. Oo nga, no? Ang ginawa mo, ano yun? Pangdagdag mo lang sa CV mo. Hindi ko na nga nilalagay sa CV yun kasi pag gantong katanda, ang ilalagay mo na yung work experience. Kung gusto mong from kinder yung CV mo, di ba? Oo nga, no? Kapal, lahat ng yung parang nung grade school tsaka high school, lahat ng extracurricular, parang ngayon looking back, hindi mo na naman siya lalagay sa CV, Mas mahalaga siguro yung mga core memories na nagawa mo, di ba? Tsaka mga good things na nagawa mo, siguro. Tsaka mga mentors. Oo. Maganda nga yung, siguro 30s mo ma-realize ko ano yung nag-stick nung high school. Kasi dami na nangyari. Ang dami na nangyari. College happened, work happened. Pero,
naalala mo pa rin sila. Pero diba? ma-appreciate ko yung basics siguro, yung basic algebra. Feel ko magaling ako sa Excel ngayon dahil nga nag-algebra ako ng high school. Hindi ka ba nag-algebra nung college? Hindi. One subject lang. Wala akong math. Ang ganda nga ng course ko walang math. AB Psychology. So yung last math mo, high school pa? May algebra kayo? Nagka-tax ako law school. May algebra kayo in law school? Wala, pero tax. May computation yung tax. Pero dapat may knowledge ka na sa algebra. Or what? Ewan ko. In a way, pero yon naaalala ko sa high school. Tsaka yung mga history. Ayun nga, kaya may impact si Sir Ian kahit hindi ko teacher. Isipin mo, yung mga tinuro niyang mnemonics, tinuro niya lang sa kapatid ko, pero naalala ko pa rin. Halimbawa, Luz Biminda ng Indonesia, Susujabog yung niya. May Luz Biminda yung Oo, Indonesia? may Luz Biminda yung Indonesia. So, Sumatra, Sulawesi, Jakarta, yung, Bo something. Yon. At least meron ako naalala Tapos yung Honshu, Kyushu, yung mga ganon. May tinuturo siya yung mga mnemonics sa Japan, sa Indonesia. Tapos, yung mga ganong bagay. Sir Ian, kung nakikinig ka, punta ka dito. Kasi Sir Ian, alam mo si Sir Ian, guest na lang natin sa Green Hills. Doon tayo sa Green Hills. Bukas ba? Ayun. Alright. So, with that, thank you for listening ulit. Ano ba, AJ? Gawin natin, magkaroon na tayo ng guest sa mga susunod, pero salitan. Kabala, kung may ma-invite tayong guest. Ayun, kung may ma-invite na guest, kung wala, iba-ibang topic pa rin. Pero nga, ngayon ko lang naalala yung core memories. Ang babaw nung una si MLI, tapos naalala ko mas marami pala akong mas matitinding core memories. Ayun. Kayo ni na JR, pinaka-core memory ko nga pala, si JR, ikaw, tsaka si Bern. Oo. Pinaka-core memories ko. Oo, core memory ko rin yun. Core memory ko dun, parang gabi, tapos tayong apat magkakasama. Oo. Tapos nakaupo tayo sa bench. Oo, pag Friday yon, di ba? Naglalakad kasi talaga tayo. Nakaupo tayo dun parang nag-aantay kami ng jeep sa palengke yun. Sa palengke. Oo. Tapos parang may pack tayo. Kasi magka-college na tayo Okay. Ano yung pack na yun? May pack tayo na tapusin natin yung college, ha? Ay, oo. Kasi depressed ako noon. 4th year yon. Okay. Naalala mo yun? Oo, naalala ko. Ngayon lang. Medyo nag-stick din sa akin actually nung college. Na wag mag-quit. Oo. Kasi sa UP ang dami nagko-quit, di ba? Oo. Medyo nag-stick yun Kaya yung gabi na yun parang core memory din siya. Oo nga, no? Oo. In a way, na-fulfill ni JR. Oo, di ba? Na-fulfill naman ang lahat. Na-fulfill naman tayong So, ayun. Thank you again for listening dito sa The Dorm Podcast. I hope our friendship as dormmates become deeper. Kasi dormmates. Oo, dormmates natin sila. Shoutout nga pala kay Dean na nakikinig. Tsaka kay Royce. Jiro, yung office mate ko. Si Royce. Si Troyce din. Royce pala. Tsaka si Roy, na yung boyfriend ni Joyce. Ano pangalan? Roy! Si Roy. Ayun. Roy ba pangalan ng boyfriend ni Roy, Roy, di ba, Roy? Ayun. So, thank you for listening, dormmates. Ito yung gagawin kong reel. Yung sina-shoutout ko sila. Pero ayun, with that, thank you, guys. Ay, si Nana nakikinig din. Ay, Nana! Thank you for listening. Kahit sabi mong cringe, pero nakikinig ka. Tsaka si Charlene. Ay, oo nga, si Charlene, girlfriend ko. Ano ba yan? Tsaka si Trish. Tsaka kapatid ko. Dami naman pala Teka, yung listeners nga natin, 15 na 5-0, Ito yung 5-0 na yun, Hindi magkakasya yun dito. Oo nga. So, ayun. Thanks for listening. Good night, dormers. Good night, dormers? Dormmates. Dormmates. Good night, dormmates.